Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 19,000 Pilipino sa NCR apektado ng Pogo ban. Maglolo patay sa bumagsak na puno ng niyog sa Palawan. Mahigit 6.2 milyon na mga bagong botante na itala sa eleksyon sa 2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tinatayang mahigit 19,000 Filipino workers ng Pogo firms sa National Capital Region o NCR ang maapektuhan ng upcoming ban ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Saad ni DOLE NCR Assistant Regional Director Jude Trivilla, may na-profile silang 19,341 Filipino employees na nagtatrabaho sa 48 internet gaming licensees sa Metro Manila. Karamihan sa mga manggagawang ito kumikita ng 16,000 pesos to 22,000 pesos bawat buwan. Base sa datos, employed ang mga ito sa administrative tasks, marketing, IT at housekeeping. Ayon kay Trivilla, kasalukuyan silang mayroong mapping para malaman kung saan-saan itong mga empleyado kasama ang kooperasyon ng mga LGU. Dead on the spot ang senior citizen na si Rolando Habaybay at ang kanyang 6 anyos na apo matapos mabagsakan ng puno ng niyog ang kanilang bahay sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Sama-samang nasa loob ng bahay ang mga biktima ng nangyari ang trahedya. Malalakas na hangin ang itinuturong dahilan kung bakit nabuwal ang puno malapit sa kanilang tirahan. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang 3 iba pa na nasaktan sa pagbagsak ng puno. Tumaas sa 6.2 milyon ang bilang ng mga bagong rehistradong botante para sa 2025 national and local elections base sa datos na ipinresenta ng Commission on Elections o COMELEC. As of September 17, lumalabas na nasa 6,250,050 ang new voters registered para sa eleksyon sa susunod na taon. 3,035,647 dito ang lalaki, habang nasa 3,214,403 naman ang babae. Naitala ang pinakamataas na bilang ng registrants sa Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Ang voter registration period para sa May 2025 midterm polls ay nagsimula noong February 12 at matatapos sa September 30, 2024. Pinapaalalahanan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na wala nang mangyayaring extension para sa September 30 voter registration deadline. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.